Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So pang-apat ngayon na ating paglalakbay, pag-iikot dito sa Leyte. Ngayon naman, katatapos lang natin sa UWA, nagpalit si Mrs. ng number, nag-update. Dahil parating na daw at na-approve na yung kanyang pira na makukuha sa UWA. Yan po ay malaking tulong din. Tapos mga ka-farmers, papunta kami ngayon sa Haro Leyte, doon sa aking lola. Almost 10 years na kaming hindi nagkikita. Pero bago ang lahat, nagkaroon muna kami ng stopover. Kakain sana kami sa kainan. Walang oras. Palagi ko mong sinasabi sa inyo, halos walang oras. Ganito po yung buhay pamilyado na maraming inaasikaso. Ngayon, last na ito na ating pag-iikot. Baka bukas o susunod na araw, ang makikita nyong vlog natin is doon na tayo magpo-focus sa farm. Sisimulan na natin yung ating mga bahay na ipapatayo at lilinisin at sisimulan na natin maglagay ng mga alaga. Kain muna tayo mga ka-farmers. Time check mga ka-farmers, alas 12 na ng hapon. Kaya dito ako huminto dahil nga maaliwalas ang paligid at makikita nyo ang ganda ng ambience, para bang kakaiba. Kahit sabi ni Mrs., doon tayo sa loob ng Chowking kasi aircon, pero sabi ko naman mag drive thru na lang tayo at saka huminto tayo sa maganda yung view para ma-relax naman tayo. Yun, ganda. Lord, maraming salamat sa mga biyayang aming natatanggap at sa aming pagkain na aming nare-receive araw-araw. Maraming salamat, Lord. Kain tayo mga ka-farmers. Katatapos lang namin kumain mga ka-farmers, tutuloy na kami. Alas 2 na. Tumambay muna kami dito sandali dahil nga maaliwalas, nakakatanggal ng stress. Ngayon, pupunta na tayo sa aking lola. More than 10 years kaming hindi nagkita mga ka-farmers. So surprise natin mga ka-farmers. Surprise ko yung lola ko. Hindi nila alam na nandito na ako sa Pilipinas. Ang alam nila, nasa ibang bansa pa rin ako. Okay. Ito na. Sorry na. Opo. Op. Ana. May binili kasi si mama para kay lola. Yes. Ito pa rito. Opo, sorry na. Nagbili kasi ng grocery si mama para kay lola. Ito na, di na. Ito na. O daw. Happy ng bibi. Happy ng aming bibi. Ginagawa pa yung budka, anak, okay? Okay? Oh, masarap ito. Okay? Sorry. Sorry, nak. Yes. Opo. Sandali lang, sandali. Ito na. Galit na naman yung aking ano. Opo. Aking busing.
Ito na, ito na. Hindi yung ating vlog. Ito. Ito na. Yan na, yan na, yan na, yan na. Yan na, dodo na. Ito na, ito na, ito na. Wow, nagugutom talaga ang baby. Nagugutom ang baby. So yan mga ka-farmers, para sa mga kapwa ko na gusto niyo pang magbalak, magbunso, alam niyo na yung consequences. Ayan, habang namimili si Mrs. doon sa Metro Supermarket, ito naman ako, iniwan, hindi kasi pwedeng dalhin si baby doon sa maraming tao. Okay lang dito sa sasakyan, kasi kami lang yung tao na pumapasok dito. Pamilya lang mga ka-farmers. Wala naman iba na sumasakay. Doon kayo sa mga supermarket, restaurant, hindi namin dinadala. Pero kagabi doon sa Andox, no choice mga ka-farmers, kailangan dalhin. Hanggat maaari, iniiwas namin sa maraming tao. Kasi siyempre yung mga hininga ng mga tao, yung mga hininga ng tao na iipon sa loob, maaaring malanghap ni baby. Yan ang aming iniiwasan. Para hindi siya magkasipon or ano man na bakterya sa hangin ang kanyang pwedeng malanghap. Hanggat maaari, hindi namin pinupunta sa maraming tao. Pero kasama siya everyday. Hindi pwedeng iwan ang aming baby. Pagkatapos ng mga more than 1 hour na ating paglalakbay, papasok tayo. Hindi ko alam kung saan na yung lugar. Ito mga ka-farmers, nakalimutan ko na yung lugar kung saan tayo papasok. Ito yung barangay ng Haro Leyte. Ito din yung lugar kung saan nag-aral ako ng high school. Dito ako lumaki sa aking lola. Matagal na panahon na hindi ako nakabisit dito. Napakarami ng aking alaala dito mga ka-farmers. Nung ako'y nag-aaral pa doon sa poblasyon ng Haro Leyte, nilalakad namin yung lugar na ito. Mula sa main highway, papasok doon sa aming barangay, umaabot ng more than 1 hour. Yung papunta pa lang. Pagbalikan, more than 2 hours. Ganon kalayo mga ka-farmers. At yung nakikita nyo mga ka-farmers, mayroong tubig sa mga gilid. Mayroong tubig na umaagos. Ibig sabihin, doon sa unahan, maulan. Dito banda is maaraw dito. Iwan ko lang yung tulay dito mga ka-farmers kung ayos na. Kung hindi pa ayos, malaking challenge ito para sa akin ngayon. Dahil sa una kong umuwi dito, kahoy pa rin. Pero para nakikita ko is maganda na yung ayan, maganda na yung tulay mga ka-farmers. Naaalala ko pa yung ilog na yan mga ka-farmers. Tuwing kami ay dumadaan, pag naiinitan kami, is naliligo kami mga ka-farmers. Ayan, ganda, napakalinaw ng ilog na yan. Ang taas naman ng kanilang tulay. Kaya mataas yan ka-farmers kasi palagi naisira yan pag bumabaha. Ayan yung ilog, nakakamiss maligo. Napakaraming talangkayan at maraming suso. Yan yung mga nakakamiss dito sa probinsya. Buti nga ngayon, simentado na. Sa una, buhangin pa lang at mabato. Nandito na tayo mga ka-farmers sa bahay ng aking lola. Sa una, napakalaking napakalaking bahay na luma. Kaso tinira ng Yolanda. Kaya naman ngayon
may maliit na mga ka-farmers, niremedyohan na lang. Lang katao-tao mga ka-farmers. Napaka Diyan lang muna kayo ha, ako munang papasok. So surprise ko sila. Pasukin natin mga ka-farmers kung anong reaksyon ng aking lola. Ewan ko lang kung nandyan yung aking lola or hindi ko na alam kung sinong kasama ni lola, baka yung kapatid ng nanay ko. Ah. Baka may aso kasi. May aso. Nandun yung kapatid ng nanay na bunso nila. Binubusinahan ko. Kanagod. Halika, halika. Halika. NBI. Hindi na kilala ng auntie ko. Kamusta na? Kamila ni Mama. Hello. Hello, babe. Ay, bata Maril. Bata. Kuan. Samar. Pero galing ni pipirang mo na kung sungo. Tagay kung sungo da. Nadara ako. Ano? Nadara. Ano? Sungo. Kay sige gad. Pipirang mo na kung sungo. Ayan mga kaparmas. Ako lang sa. Ano? Noong unang panahon, malaking bahay ito. Kumusta na, babe? Wala mo pa kilala? Kanggalit balay. Ako na pagsinguan, BI. Kanggalit balay. Hain. Ito. Kanabak ba ka din? Ah. Ayan mga ka-farmers. Ibang-iba na yung lugar. Halos hindi ko na makilala at yung kapatid ng nanay ko, yung bunso nila, hindi na halos makilala ako. Tanda na yung gayubano. Nung umalis ako, napakaliit pa yon, lakas mamunga. Ano ko sa mo? Ha? Diri asawa mo? Antir. Pangkala ito. Kumanto pa naman ako Pangkala ito, gayubano. Pwede din ko. Ginaw ko pa naman sabihin nga sa kugad. Pero kaya di man marata na akong tuyo. Di man marat tuyo ko. Akong tuyo di man marat ko. Naku asawa ni upod Aba di. ito, sawa ka balik ito. Asawa mo? Yan mga ka-farmers. May anak ka na, Dito, lola ko. Agi ha. Be, iyo na lang ito. Kukaray ko kuhaan ko. Gusto ko sana. Ano ko sa Umikot kayo mga ka-farmers dito sa barangay kung saan ako lumaki. Ibang-iba na mga ka-farmers. Hindi ko nakilala yung mga bata, yung mga tao dito. Yung mga matatanda kilala ko pa mga ka-farmers, pero yung mga bata hindi ko naman kilala. Kahit yung lugar, yung waiting shed na yan mga ka-farmers, dyan ako lagi nakatambay. Simula umaga, pagdating sa alas 3, dyan ako nakatambay mga ka-farmers. Malaki na yung nagbago. Alaala na lang ang presko sa aking isipan. Kung hindi ako umalis sa lugar na ito mga ka-farmers, baka ganun pa rin mga ka-farmers ang aking buhay. Isa lang na kababata ko ang aking nakita. Lahat ng aking kababata wala na. Hindi ko na makita. Siguro nasa ibang lugar na rin. Parang malungkot na yung lugar kung titingnan natin. Paano? Lilisanin muna natin yung lugar na ito. At pauwi muna. At pauwi muna kami dahil may check up pa si baby. At magpapalagay kami ng
earrings. So ayun mga ka-farmers, medyo maaga-aga yung ating uwi. Katatapos lang namin doon sa aking lola. Hindi lang kami nagtagal dahil nga malayo-layo pa yung aming uuwian. Napakasarap dito sa probinsya mga ka-farmers. Sariwang hangin, para bang wala kang problema na iniisip. Napansin ko mga ka-farmers, maraming humihinto dito para mag-picture. Tingnan na natin. Wow! Ang ganda! Tingnan natin sa labas mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers. Napaka-aliwalas. Napaka-ingay ng mga tubig oh. Lakas. Mayroong mga cottage doon. Siguro nagpaparinta. Ganda ng kanilang flood control dito. Parang matibay. Ang sarap ng simoy ng hangin mga ka-farmers. Ang sarap huminto dito. Pag mga ganitong view, talagang napapahinto tayo. At kahit yung ibang mga dumadaan na motorista ay napapahinto para magpicture. Ayan mga ka-farmers oh, kaalis lang. Nagpicture din sila. Ang agos ng tubig na napakalakas ay nagsisilbing parang puti na bula na siyang nagkakaroon ng magandang tanawin dito sa tulay na ito. Ayan mga ka-farmers, mayroong ang nagdidit dito oh. Mayroong magjowa doon mga ka-farmers. At ang mga bulubundukin mga ka-farmers ay napakagandang tingnan. Ang sarap dito sa Pilipinas. Nung nasa abroad pa ako, trabaho, kain, tulog. Yun lang ang buhay ko sa Pilipinas mga ka-farmers. Para akong ibon na nakakulong sa isang kulungan na hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng pumunta sa isang lugar para mag-enjoy. Dito mga ka-farmers, kahit may motor ka lang, mayroong sasakyan, may panggasolina, ayos na. Marirelax ka. Alis muna kami dahil may check up pa si Bibi. Alas 4 yung kanyang schedule. Siya tayo dito, medyo mura-mura yung gulay. 100 ang kilo ng okra. Magkano ang kilo nito? 60 lang. 60 ang kilo ng kalabasa. Upo, 60 lang din. Opo, 60 lang din. Next time. Ano naman kung anong barangay ito? So, nandito tayo sa, anong barangay? Tambuko. Sambuco. Tambuko. Tambuco, Hulita-Leyte. Saka yung yung tindira mo. Ang Shout, ganda Diyos. shout out mo. Tingnan mo sa Ka-Farmers Idea sa YouTube, makikita mo yun. Idea Idea. sa YouTube. Ang ating dating sa bahay ngayon, maaga-aga mga ka-farmers. Mali, sige, Joe. Mali.